Si Vladimir Putin ay lubos na natataranta at ang bago niyang panlilihis ang pinakahibang. 4 na taon na ang lumipas mula nang magsimula ang digmaan na dapat 3 araw lang. Kakalunsad lang ng Ukraine ng mapaminsalang deep strike missile na tuluyang winasak sa pangunahing pabrika ng armas ng Russia. Dahil takot na malaman ng mga Ruso, desperadong sinasabi ngayon ng Kremlin na binibigyan daw ng UK at France ang Ukraine ng sandatang nuclear. Ang matinding kasinungalingang ito at ang bagong pagsisikap niyang ipagbawal ang Telegram ay patunay ng pagbagsak ng rehimen. Simulan natin sa bagong pahayag ni Putin. Pinapaniwala niya ang Russia na gagamit ng sandatang nuclear ang Ukraine at inilalarawan itong nakaambang banta. Pakinggan niyo ang kanyang pahayag. Sa totoo lang, hindi ako... Sa totoo lang, hindi rin umiiwas ang kalaban sa kahit anong paraan. May mga ulat na lumabas sa media tungkol sa kanilang mga pagtatangka o intensyon na gumamit ng anumang uri ng nuclear na sangkap. Malamang alam nila kung paano ito matatapos. Ang pinakabago naming information ay dapat ding iulat ng media ngayon at malamang na nailathala na rin. Ang media ngayon ay dapat malamang kung hindi. Hindi ko pa nagawang tingnan. Nandito kami tungkol sa posibleng pagsabog. May kinalaman ito sa posibleng pagsabog ng aming mga gas pipeline sa ilalim ng Dagat Itim. Ito ang Turk Stream at ang Blue Stream. Hindi talaga sila mapakali. Hindi sila mapakali. Pero mapapansin mo, may mahalagang bahagi siyang di binanggit. Wala namang nuclear weapons ang Ukraine. Kaya paano nila gagamitin? Dito nagiging interesante ang usapan. Ilang oras bago ang talumpati ni Putin, naglabas ng pahayag ang Russian Intelligence Service. Ayon sa SVR ng Russia, aktibong naghahanap ng paraan ang Britain at France para bigyan ng nuclear bomb o kahit dirty bomb ang Ukraine. May ebidensya bang ipinakita ang Russia tungkol dito ngayon? Siyempre hindi. Sabi nila, ibabahagi raw nila ito sa Estados Unidos agad, gaya ng ginawa nila dati nang ibinahagi nilang sinubukan ng Ukraine na atakihin ang bahay ni Putin. Naalala mo kung paano natapos yon? Ito ang reaksyon ni Trump matapos makita ang ebidensya mula Russia. Pakinggan mo. Kaya sinabi mo na talagang galit na galit ka kay Pangulong Zelensky ng Ukraine kung siya nga ang nagpasimuno ng pag-atake sa bahay ni Putin. Tama. Sinabi ni Putin sa tawag na naganap ang pag-atake. Lumabas ka at sinabing tuturuan mo siya kaya may ilang bumatikos. May nangyari na medyo malapit pero walang kinalaman dito. Bakit mo naisip na sabihin yon sa sandaling iyon? Walang nakakaalam noon at yun ang unang beses kong marinig yun. Sabi mo inatake bahay niya. Hindi kami naniniwala na nangyari yun. Paborito ko ang tugon ng mga Pranses dito. Nasa ika-5 taon na ng 3 araw nilang digmaan na may bagong twist. Nuclear fiction. 4 na taon na mula nang simulan ng Rusya ang ilegal na pananakop sa Ukraine. At 4 na taon na ring gumagamit ang embahada ng Rusya ng parehong estratehiya sa disinformasyon. Sa 2026, kailangan na itong matapos. Hindi ito nagustuhan ng Rusya. Pero gayunpaman, tingnan natin ang tugon ng Ukraine. Ito ang sinabi ni Pangulong Zelensky. Karaniwan kapag nabibigo ang Rusya, Kapag nabibigo ang Rusya sa labanan, nagsisimula silang maghanap ng sandatang nuclear sa Ukraine. Walang mga sandatang nuclear sa Ukraine. Sa kasamaang palad, alam mo ang lahat ng mga pangyayari kung kailan nagkaroon ng mga sandatang ito ang Ukraine at kung kailan nawala ang mga iyon. Dahil saan? At dahil kanino ito nangyari. At sa tingin ko, ito ay paghahanda para sa isang trilateral na pagpupulong. Ito ay political na pressure. May ilang information din sa media tungkol sa payong nuclear at iba pa. Baka retorika lang ito. Yan ang tugon ng Rusya. Para sa akin, delikado lagi ang paglalaro nila sa mga salitang ito. Mga sandatang nuclear. Talagang gusto ko na ang ibang mga bansa, ibang mga estadong may nuclear ay tumugon dito. Una sa lahat, sa tingin ko, ang Estados Unidos ay maaring magpadala sa kanila ng tamang mensahe. ibigay ang tamang mensahe. Ngayon ang tanong, bakit ginagawa ni Putin ito kahit alam ng lahat na kasinungalingan? At bakit ngayon niya ito ginagawa? Pebrero 24 iyon.
Malupit itong paalala para sa mga Ruso. 4 na taon na ang digmaang dapat 3 araw lang. Mas mahaba na ang digmaang ito kaysa sa paglahok ng Russia sa ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan nagdusa sila ng 10 milyong kaswalti. Kailangan ni Putin na hindi pag-usapan ng mga Ruso iyon, kaya nagpakalat siya ng nuclear na kasinungalingan sa mismong anibersaryo para ilihis ang usapan. Ayaw ni Putin na malaman ng mga Ruso na ang bansang walang misail sa simula ng digmaan ay ngayon gumagawa na nito sa sarili nila. Tumatama na sa loob ng Russia ang mga misail, winawasak ang mga pabrika na inaasahan ni Putin. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig kong sabihin dahil napakapinsala nito. Isang misail ng Ukraine ang tumama sa pabrika sa Russia na 1,500 kilometro o 900 at 30 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Mas malayo ang nararating nito kaysa sa abot ng Ukraine 4 na taon na ang nakaraan. Sa screen, makikita ninyo ang itsura ng pabrika bago at pagkatapos ng pagsabog mula sa satellite images. Makikita ninyo ang butas sa gusali na nasa 30 by 24 na metro ang sukat, katulad ng basketball court, pero mas mahaba at parehong lapad. Ayon sa mga eksperto, napakalakas ng isang ataking ito, kaya hindi makakagawa ang Russia ng mga Iskander missile ng halos 6 na buwan. Isang atake, 6 na buwang produksyon na wala. Tandaan, wala ito sa kakayahan ng Ukraine noong simula ng digmaan. Pero ngayon umaasa silang makagawa ng ganitong atake linggo-linggo. Masama pa para kay Putin. Hindi lang ito ang nagbago. Sa anibersaryo ng digmaan, naglabas si Pangulong Zelensky ng dokumentaryo ukol sa pagbabagong hindi nila ginusto ng Ukraine dahil sa digmaan. Hindi ginusto ng Ukraine na magkaroon ng kakayahang gumawa ng mga misil. Hindi nila ginusto na atakihin ang mga refinery ng Russia. Pero wala silang naging pagpipilian. Nang tamaan nila ang unang refinery ng Russia, malaking balita iyon. Ngayon, isa na itong tradisyon. Ayon kay Pangulong Zelensky, nakabuo sila ng mga bagong kakayahan na wala pa 4 na taon na ang nakalipas. Narito ang maikling clip mula sa dokumentaryo. Pero bago iyon, pakipindot ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm, lalo na laban sa mga Russian bot na laging nagda-downvote ng videos namin. Hindi galit. Hindi ito mali siya. Ganito talaga ang tunog ng hustisya para sa mga Ukrainiano. Parang tunog ng Stuna, Velka, Neptune at ang ugong noong lumubog ang cruiser na Moskva. Москва пішов на дно. Noong panahong iyon, isa iyong malaking pangyayari. Kalaunan, naging tradisyon ito at ilan lang ang nagpapasaya sa mga Ukrainiano tulad ng mga video ng nasusunog na pasilidad militar at oil refinery ng kalaban. Nang mangyari ito, Noong una itong nangyari, naging malaking balita. Ngayon, araw-araw na itong nangyayari at naging normal na ang dating di inaasahan. normal na lang ito. Ito ang ayaw ni Putin na maintindihan ng mga Ruso. Lalong lumakas ang bansang sinalakay niya, hindi humina. Ngayon, may isa pa siyang hakbang. Hindi sapat na ilihis ang atensyon ng tao. Dapat din niyang tiyaking hindi nila malaman ang katotohanan. Ngayon, kinasuhan na ng Russia si Pavel Durov, tagapagtatag ng Telegram, dahil sa umano'y pagtulong sa terorismo. Paano niya ito nagawa? Sa pamamagitan ng paggawa ng isang app kung saan pwedeng magmensahe ang mga tao sa isa't isa. Ngayon, hindi ko sinasabi na perpekto ang Telegram. Sigurado akong nakipagtulungan na rin ng app sa pamahalaan ng Russia noon. Ang problema kay Putin, pwedeng gamitin ng mga Ruso ang app para sa balitang hindi niya kontrolado. Kaya naghahanap siya ng dahilan para habulin ang nagtatag nito. Ito ang pahayag ni Durov matapos siyang kasuhan. Sinampahan ako ng kasong kriminal ng Russia dahil daw sa pagtulong sa terorismo. Araw-araw, gumagawa ng bagong dahilan ang mga awtoridad para pigilan ang mga Ruso sa paggamit ng Telegram at hadlangan ang kanilang privacy at malayang pagpapahayag. Malungkot makita ang isang estado na takot sa sarili nitong mamamayan. Magandang buod ito. Estado na takot sa mamamayan. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang sitwasyon sa Rusya dahil pati mga pahayagang Ruso ay tumutuligsa na rin dito. Pakinggan ninyo ito. Sa mga pahayagan dito makikita mo ring binabatikos ang pagpigil sa Telegram kahit mula sa mga taga-suporta ng digmaan. Moskovsky Komsomolis, ang malaking pera ng isang tiyak na grupo ng mga tao na dumadaloy dahil sa pagpapakilala ng pambansang messenger ay mas mabigat kaysa sa lahat ng argumento pabor sa Telegram. E ano ngayon kung ang Telegram ay tumutulong sa communication sa frontline at mga hangganan? E ano ngayon
Naging pangunahing plataporma ang Telegram ng makabayang propaganda kung saan pinalalaganap ang ideya ng Russian world sa Ukraine at kanluran. Ang Estado, hindi pa kasama ang pribadong pondo, ay nag-invest para gumawa at magpanatili ng mga channel ng komunikasyon para sa mga mambabatas, opisyal, gobernador, ministeryo at Kremlin sa mga tao. Kapag mismong dyaryo mo na ang naglalantad ng kasinungalingan mo, wala ka ng kontrol sa kwento. Ganito ang nangyayari ngayon sa Rusya.